Before we start po, I'm Feby Dagatan from National Teachers College. I want to reassure you that everything we discuss today will be kept strictly confidential. Your experiences, insight, and will only be used for evaluation and school-related purposes. We recognize that some of the topics we'll discuss, such as your grandson and your personal experiences, may be sensitive. Rest assured that any information you shared about your grandson will or any specific situation will remain confidential and will only be shared with the designated personnel. If at any point you have concern about confidentiality, please feel free to discuss about it to us, because our goal here is to ensure respectful and secure environment where you can only openly discuss your commitment for your personal sige po. So, ako si Lani Escarmosa. Ito yung apo ko. Apo ko siya. Ako yung guardian. Ako yung nag-aalaga sa kanya. Yung meron siyang ADHD level 3. Si Simon po is nasa grade 3 level. Simon is 9 years old. Ayan, tapos kasalukuyan nasa grade 3 siya ngayon. Okay po. So, sa tingin niyo po, since nung pumasok si Simon, ano po yung napapansin niyo or mga changes na Yung pumasok sa school na makulit siya. Makulit na siya ever since na from the start na mag-aral siya. Talagang ando na yung kakulitan niya talaga. And then, hindi sa seryoso sa mga bagay-bagay like yung dapat may program sa school. So, magsasayaw sila, nag-practice sila. Hindi niya siniseryoso. Parang nilalaro niya. Ganon. Tapos, madaling mainip, madali siyang magsawa. Pag nag-practice, sa konti lang yung time na gusto niya i-google doon sa pag-practice. And then, after yun, gusto niya, iba na yung ulit na ginagawa niya. Kasi bawal nagpa-practice, tapos saglit na practice, maglalaro siya. Tapos, or iba naman ang gagawin niya. So, kailan niyo po na-notice yung may ganyang behavior si Simon? Siguro kasi mga 3 years old, na siya, yung makulit, iyakin ka lang, naisip ko baka naman kasi normal lang na kakulitan kasi marami namang ganun bata, di ba, na makulit. Kala ko normal lang. Tapos, habang tumatagal, yung pati yung hindi siya hindi malinaw yung pagsasalita niya. And then, yun nga andun yung nakikita ko na madali siyang mainip, madali siyang maaburido. Pag di niya nakuha yung gusto niya, nagtatantrum siya. Ganon. Sa tuwing tapos kala ko normal lang kasi palalaman talaga. Kailan po siya na-diagnose? Siguro siguro grade, matatapos na siya ng grade 1. Medyo, yung mannerism niya, may mga mannerism na siya. Matatapos na siya ng grade 1 So, siguro, bali grade 2, gano'n, grade 2, andyan na yung nananakit siya. Pagka, biniro siya na hindi niya gusto, or binuli siya, gumaganti siya. Tapos minsan naman, meron din naman time na hindi siya gumaganti. Hinahayaan niya lang, iyak na lang siya. Tapos, siya yung bully. Bully siya, bully. Tapos ganun din, sa school, binubully din siya. So, may nakikita naman po kayong pagbabago ngayon? Sa ngayon, kasi bali siguro 4 weeks na siya nagte-therapy. Wala pa akong nakikita na pagbabago. Wala pa kahit konti. At ko siguro makakarami pa ng session bago
bago makakita ng pagbabago. Pero sa ngayon, ano na kami, 4 weeks na kami. Pero sa school po, Sa school, opo, may pagbabago po ba? Na-notice niyo po ba may pagbabago si Simon? parang kung ano yung ginawa niya ng grade 2, kung mag-grade 2 siya, ganun pa rin, yung bigla na lang siya mga hampas. Sa kanya kasi yung pag-hampas niya, kala niya laro lang. Parang laro lang sa kanya, biro. Hindi siya seryoso doon sa ano niya yung sa pag-hampas niya minsan. Parang sa kanya biro. Hindi talaga yung dahil galit siya or basta kasi parang lang sa kanya, laro lang sa kanya yung ganung paghampas, simpleng hampas. Bakit, bandidila siya, gano'n. Sa tingin niyo po ba, na nasusuportahan po ba ng teacher ni Simon yung mga pangangailangan niya sa school? Ayun nga, na nung grade 2 kasi, hindi na hindi na po kasi nakita ng teacher niya na parang kala niya siguro normal lang yung kakulitan niya. So hindi naman na kala siguro ba akala normal lang nakakulitan ng bata kasi marami naman kasi talaga mga kulit na bata ngayon. Tapos madalas siyang umuwi ng namumulay yung mukha niya kasi sinumpot siya, sinampal siya. Minsan nga pag-uwi niya putik yung likod niya, yung pala tinulak siya ng classmate niya. Putik yung uniform niya sa likod Siguro, yun nga, basta sa nisumbong ng teacher, sabi, yun nga daw, makulit, sobrang kulit, hindi nga din daw sumusunod sa kanya, hindi nagpapasaway. Kasi ito na lang ng grade 3, napansin ni Teacher Honey, na sabi niya, para daw may mali, parang gano'n, may something dito sa kanya. Kasi, niya, tinutukan niya talagang ang mata niya nasa kanya. Naging hands-on po si Pang hands-on. Yeah, naging hands-on siya, talagang katutok siya. Ngayon, siyempre, ang kulit, hindi na siya makapag-concentrate sa pagtuturo, naapektuhan na yung buong klase. Kaya ginawa ni Teacher Honey is, hindi muna siya, parang ginano niya yung oras, ginawa niyang 6:30 to 10:30. Minsan 10 o'clock na susundo na kasi, yung niya, sa pagpasok niya, medyo okay pa siya. Tapos habang nagtatanghali, habang tumatagal, yung kakulitan niya, palala ng palala. Kaya ganun ang ginawa niya. Hanggang 10:30 lang siya. And then, andun yung nakikita niya, parang yung wala na, yung talagang nalanakit na siya. Yung talagang hindi siya nagpapasaway. Hindi muna siya pinapasok. Siguro nabot yun ng mga tutuman siya, na hindi siya pumasok. Hindi muna pinapasok. Module lang sa bahay lang. And then, pumapasok na lang siya kapag may exam. Ngayon, hindi sabi ni Teacher Hyde kasi, hanggat wala pa yung recommendation, hindi muna siya papapasukin doon. Ganun muna. Hintayin namin pa rin yung recommendation para daw alam din nila kung ano yung gagawin nila, kung paano yung gagawin setup sa kanya. Hindi ngayon, yun. Lumabas na nga yung recommendation, advice ng guidance is papasukin siya ng PPH lang, gano'n, ng 7 to 9 lang, para at least kahit pa paano, ramdam niya pa rin na pumapasok siya sa school. Yun nga lang, dalawang araw lang sa isang linggo. Napanggit niyo po na nag-module po si Simon. Ano po yung mga technologies or mga ginagamit niyo para po Cellphone. Kasi pag meron lang cellphone naman minsan lang gamitin kapag meron lang sila si teacher. Pero mostly kasi meron naman silang SLP. Yun yung ginagamit ni Simon. Yung tutor ang nagtuturo sa kanya. So, sa tingin niyo po ba yung inclusive education is nakaka-improve sa inyong apo? Sa kanya, okay lang sa kanya.
Kasi, pero parang parehas lang din kasi nung grade 1, grade 2 naman din kasi okay naman siya eh. Yung exam niya, hindi naman bumababang masyado eh. Parang kasi ito lang, since parang lumala yung ano niya, yung pagiging maingiti niya, pagiging ano niya, maingiti ng ulo. Yung maano siya, yung maingipin. Sa pagsusulat, gusto niya pag nagsulat siya, konti lang. Gagawin niya yun. Kaya lang pag nakita niya na madami nang isusulat, parang tinatamad niya siya. Parang ano na niya. Gaano po kayo kadalas makipag-communicate sa teacher ni Simon? Ano naman, pagka ano lang, basta madalas, basta kung ano, palagi naman kasi madalas sa mga musta. Siguro basta hindi lampas ng isang buwan na, or basta hindi lampas isang buwan na sa mga musta. So, mga kahit sa loob ng isang buwan, 2 beses siya mga musta. Yung progress ni Simon. Nung una, madalas siyang mangusta nga, nung hindi pa siya nadadalog dun sa ano na ginagawa ko. So, sa tingin niyo po, ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga teachers para kay Simon na benefit ni Simon sa inclusive education? Yun nga, yung okay yung paminsan na siya na pumapasok sa school, parang hindi nawawala yung niya na yun nga, school, hindi niya nakakalimutan yung school, hindi siya nasasanay nung puro module sa ano lang, kasi minsan merong time na na hindi siya pumapasok sa school, parang naiinip siya, gusto nga pumasok, tapos minsan naman pagka na ayaw niyang pumasok, iba-iba siya na ng isip niya. Minsan gusto niya, minsan ayaw. Kaya wala siyang as specific na talaga na gusto. Sa tingin niyo po, may kailangan pa po bang gawin yung teachers para i-improve pa si Simon? Sana, di ba? Yung mga suggestion niyo po na pwede nilang gawin. Yun sana, yung gusto sana, siyempre, yung matutukan siya. Kaso, siyempre, mahirap gawin kasi marami sila. Hindi lang naman maraming intindihin. Hindi mo pwede yung siya lang palagi ang iintindihin na Basta yun lang. Pero maganda yung ganun na set up namin yung teacher sa ngayon na saglit lang yung oras niya. Tapos nandun ako sa school, nakabantay lang ako. Kasi iba lalabas siya galing ng, bababa siya, punta ng CR, at least susundan ko. Kasi pagka bumababa ito, minsan ang ginananak ko, kasi katulad nung sabi nung janitor to, minsan nga to, nakita niya to na nagpapadulas dun sa ng hagdan. Sa railings. Doon, siyempre, delikado. Ngayon, hindi naman pwedeng palagi na lang, pero ginagawa naman yung teacher niya na kapag iihi si teacher or siya, palagi silang magkasama. Siyempre, abala si teacher yun. Maraming bata na, siyempre, maapektuhan naman yung pagtuturo na hindi niya yung pagtuturo. Kaya yun, isa yung sa setup namin na, yun nga, pagka pumapasok siya, nandun ako para kung meron man siyang gawin pati, na hindi na nagpapasaway, madali, andun ako, pauwi na niya, paukoy niya na sa akin to. So, ito na po yung last na question. May recommend niyo po ba yung inclusive education sa ibang parents na yung anak nila is may kagaya din pong case kay Simon? Oo naman. May ko naman na gano'n. Kasi nga, yung sa akin din kasi, ako, panatag din ako kasi pag nasa bahay lang siya, ako yung tutor. Kasi nandito ko, naiikip ako yung ginagawa niya. Doon sa school kasi, sa school, okay naman din nung nandun ako. Kaya lang kasi, siyempre, ang mahirap nun, kapag nasa loob ng room, kung hindi man agad yung teacher, makita yung ginagawa. Kasi ayoko mangyari yun na, parehas ayoko na si Simon masaktan or siya makasakit din. Kasi parehas hindi maganda yun eh. Yung
mapanakit siya or masaktan siya. Kaya pagka ganun talaga na kaya kano malaking bagay din at paano tingin, nababawasan din yung kaba ko na kapag nandito kasi konti lang oras mo doon, tapos nandun ako sa school, nakabantay. Pagka naman nandito sa bahay, nakikita ko yung ginagawa niya, talaga kasi tutok ako sa kanya. Hindi mo talaga siya yung mawala sa... Hindi katulad ng grade 2. Nung grade 2 talagang pagpasok niya pa lang hanggang sa makauwi, hindi nawawala yung pag-alala ko sa kanya. Grabe. Grabe yung pag-alala ko ng grade 2. So, ayun lang po yung mga katanungan ko. Maraming salamat po sa participation niyo po Thank you, and thank you. pag-share po sa inyong mga experiences.